Konektado sa junket operations at illegal activities, yan ang nadiskubre ng Philippine National Police sa investigasyon kaugnay ng pagdukot at pagpatay kay Anson Kea at ng kanyang driver. Ang buong istorya ihahatid ni Jia Pregala. Sangkotang anak, yan ang ikinanta ng isa sa mga suspect sa pagdukot at pagpatay kay Filipino-Chinese businessman Anson Kea at sa driver nitong si Armani Pabilio. Kasama umano ang anak ni Kea na si Alvin Kea o Ron Shango sa 6 na taong nirekomenda ng PNP Anti-Kidnapping Group para sa preliminary investigation. Claiming it was the son who ordered for the kidnapping ni Anson Kea and eventually ordering na patayin po ito pong ating biktima. And this is precisely the reason po why he was impleaded as one of the respondents dun po sa isinampa po nating kaso. At yun po yung naging subject po ng preliminary investigation last Monday. Lumabas din sa investigasyon na naging negotiator si Alvin at siya rin umano ang nag-abot ng ransom money na nagkakahalagang 10 milyong piso at karagdagang 3 milyon gamit ang cryptocurrency. Nakikipagtulungan na si Alvin Kea sa PNP AKG at sinurrender na rin ito ang kanyang cellphone na ginamit para sa negosasyon at kasalukuyang dumaraan na ito sa forensic and scientific examination. Bagamat idiniin ng mga suspect ang anak, ayon sa PNP, wala umanong matibay na ebidensyang makakapagturo na si Alvin Kea ang nagpadukot at nagpapatay sa kanyang ama. Samantala, pinaghahanap na rin ng pulisya ang isa pang Chinese national na si Gong Wengli alias Kelly Tan Lim, ang ginamit umano na pain kay Kea para madukot ito. Naglagay na po tayo ng 5 million reward for any information that would lead to the possible location and whereabouts of Kelly, who was also identified. Her real name is Wenli Gong, also known as Kelly Tan Lim. Sa ngayon, malinaw na sa PNP na konektado ang kasong ito sa junket operations at iba pang illegal activities. Kasama rin ng pambansang pulisya ang iba pang ahensya sa investigasyon. What is clear ngayon po is na-establish po natin na yung ang mga junket operators operating in casinos are being used as main conduits for at least 3 or 4 illegal activities, to include illegal drugs, human trafficking, kidnapping, and pogo-link illegal activities. So, kasama po namin ang Anti-Money Laundering Council, including the PAGCOR po, na nag-iimbestiga po sa kaso po na ito. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Jia Pregala, Congress News.